Oh goy, grabe kainit. Alas 11 sa udto bay. Grabe kainit, no? So topic natin ngayon guys, hot weather riding, El Nino riding, or ano bang tawag ni dyan, no? How to mitigate yourself at saka sa motor ninyo pagdating po sa hot weather. Kagaya ngayon, summer, El Nino, at saka yung tinatawag nila dyan na ano, say tawagan niya kanang heat index. No? So ngayon guys, andito tayo, no, somewhere sa may vicinity ng Sumilaw, Bukidnon, tsaka alas 11 ng tanghali. So yung pag-uusapan natin, how to manage your self tsaka sa inyong motor pagdating po sa hot weather riding conditions, no? Kagaya ngayon na yung heat index ay aabot ng 40 degrees, at saka yung temperature is aabot ng 34, 35, 36. Ulo pong bao-baong yate. Anyways, ito yung dapat ninyong gawin sa motor ninyo at saka sa sarili nyo. Unahan natin ang ating sarili kasi ito yung mas importante. Pagdating po sa ating sarili, you must drink plenty of fluids. Hindi sapat yung tubig lang, yung tubig, pero as much as possible you have to drink plenty of fluids, at saka yung mga electrolyte na mga fluids kagaya ng Pocari Sweat or something like Gatorade. Pero mas prefer ko yung Pocari Sweat kasi hindi talaga, kasi maka-experience ka talaga ng ng pagnanam ng katawan ninyo, lalo na dito sa braso niyo, sa kamay niyo, dahil sa matinding init. Yan yung recently na experience ko kahapon nung naglo-long ride ako galing Lake Mainit, Surigao del Norte. You must also need to hinto din paminsan-minsan, no? Mas prefer ko na huminto kayo sa may gasolinahan na mayroong convenience store kagaya ng Shell, na may Shell Select, kasi doon kayo makabili ng mga mga malamig na mga inumin, at saka makapahinga din kayo. Yung ginawa ko, basta makakita ako ng gasolinahan na may convenience store, una pupunta talaga ako sa CR para maghilamos, unsa ba sa Tagalog ng manghilamos, yung doon ka sa lababo, basain mo yung mukha mo ng tubig para pampawalan ng init. Uminom din ng cold drinks if ever possible para matanggal yung init ng buong katawan nyo. Kasi number one killer talaga ng sa ating, sa mga nagmumotor, lalo na pag mainit, is yung heat cramps at saka heat exhaustion. Ang una mo talaga ma-experience is yung heat cramps, parang nagdanam na konti-konti yung katawan nyo, particularly sa braso nyo at saka sa paa nyo, kasi yan yung yung palaging nag-work, pati din yan yung core muscles dito sa sa tiyan ninyo at saka sa chest, lalo na kung palagi kayong waswasan sa init. Pagdating din sa motor guys is make sure yun lang na kung liquid cool yung motor ninyo is properly maintain ang inyong cooling system, lalo na sa coolant ninyo. And then sa riding style din ninyo, huwag kayong magwaswas sa ganitong init, kasi tsogi talagang radiator ninyo, lalo na dito sa ating Sniper 155 na masyadong manipis lang ang radiator. Low revs lang at saka palaging short shift. Yan lang talaga ang cheap insurance ninyo sa inyong sarili at saka sa motor ninyo. Kahit wag na niyo palabasin si BBA pag ganitong kainit. 6 gear 90 kph, okay na yun, kasi para hindi maiwasan natin yung overheat, at saka happy din yung
ang makina natin maka-operate siya at optimal optimal condition. Kasi sa ganitong condition guys na napakainit tsaka manipis pang radiator ninyo, nako, prone talaga sa overheating itong motor natin, lalo na maliit yung radiator, no? Advantage talaga kung ginagamit ninyo yung motor ninyo na tsaka mainit ang panahon, di kakaya dito sa open highway. Pero nasa syudad kayo, stop and go na traffic, nako, luto talagang itlog ninyo, maluluto talagang itlog ninyo pag stop and go city traffic. So yung gagawin nyo na lang, shut off nyo na lang engine ninyo, no choice kayo, pero we have no other choice, shut off nyo na lang engine ninyo. Kasi wala maliit yung radiator natin pero kung may pera kayo, upgrade na kayo ng radiator ninyo. May available naman ng mga radiator dyan ng mga aftermarket na mas malalaki kaysa sa stock. In the case of Sniper 155, may MBR1, may BRD na radiator, at saka pang meron dyan na at saka yung race power, at saka yung mga oversized na radiator na magtatabas pa kayo ng fairing sa loob. At saka meron ding UMA Racing na radiator para sa Sniper 155, pero hindi pa siya available sa market. Yan so na gusto ko, kasi maganda kasi si UMA kaya nga UMA Racing kasi rebuild through performance. So yan guys, kung tsaka another insurance na para sa motor ninyo, mag-upgrade kayo ng radiator. Pero kung hindi pa kayo maka-upgrade ng radiator, tiis ganda na lang kayo, tiis ganda, mag low revs na lang kayo, at saka ride conservatively, no? Huwag kayong magwaswas. Kung ayaw ninyo ma-overheat yung motor ninyo, kahit punong-puno pa yung coolant yung radiator ninyo, pati din sa may reservoir dyan. Kaya na lang, doon na lang tayo sa safe zone, safe zone na lang tayo. Anyways guys, napakainit ngayon, tsaka pababa na tayo ng pababa dito sa may somewhere sa may zigzag ng Manolo Portage somewhere. At saka mapipil mo talagang init. Kahit yung takbo natin is 70-80 kph, ramdam na ramdam talagang init dito. Oh my goodness, forgive us our sins. Okay, tingnan mo yung bundok na dyan, no? Yung halos na halos nasusunog na yung parte dyan ng cliff na yan dahil sa init. Di maiiwasan ng mga bushfire. So yan lang guys, no? Matagal na din tayo na hindi nakapag-vlog dahil nga busy tayo sa ating trabaho. At saka lumilipit kami sa ating bagong opisina. From 5 minutes na backray lakad from home to opisina, naging 20 minutes na motor. Ganyan. And I'll see you on my next vlog. Mag-switcheroo. Yan ang tawag ko, switcheroo. Yung F1 ba? Agogogoy, anong nangyari ba? Nawad agligid.